Mano po, Chang? Saan ka galing yan? Galing po ako sa center. Humingi po ako ng vitamins ng mga bata, tsaka nagpa-check up na rin ako. Ano bang sakit mo at kailangan mo magpa-check up pa? Wala po akong sakit. Wala. Ay teka, huwag mong sabihin na buntis ka na naman. Bakit naman gulat na gulat kayo may asawa naman akong tao. Ang sabi mo kasi sa akin nun, tama na ang 4 dahil mahirap ang buhay. Ano po ang magagawa ko? Nakabuo kami ulit ni Hector. Kapag hindi pinagbigyan, magtatampo. Pagmumulan pa namin ng away. Dapat kasi, ikaw nang nagkokontrol. Dahil ang mga lalaki, sugod lang yan ang sugod. Kahit pagalitan niyo pa ako, Chang, wala na pong magagawa. Nandito na Hindi ka man lang kasi nag-iisip. Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, aba, maawa ka sa mga anak mo? Kapapayat Hindi nyo na nabibigyan ng tamang nutrisyon. Alam niyo naman po na construction worker lang si Hector. Pilit lang naming pinagkakasya ang kita niya. Yun naman pala. Pero nagdadagdag ka na naman ng anak. Alangan naman po na ipalaglag ko to. Biyaya ito. Hindi ko naman sinabi na ipatanggal mo yung ipinagbubuntis mo. At hindi ko ipapayo yon. Ang sa akin lang, sana iniwasan mo nang magbuntis pa. Yung bunso ninyo, magta3 taon pa lang Nakakaraos naman po kami. May awa ang Diyos. Kiginhawa din ang buhay namin. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano kayo kaaawaan kung kayo mismo hindi naawa sa mga sarili ninyo? Hindi kayo nag-iisip kung paano makakaahon sa kahirapan tapos nagpaparami pa kayo ng anak. Ang importante naman po, hindi kami nang aapak ng kapwa namin. At higit po sa lahat, hindi kami nanghihingi ng kakainin namin sa ibang tao. Kahit ano pa po ang sabihin nyo, masaya kami ni Hector sa pagkakaroon ng bagong anak. Ang pagsusugal ay maaaring magbigay ng panandaliang aliw at pag-asa na manalo. Pero sa huli, madalas itong nagdudulot ng pagkaubos ng pera, problema at kalungkutan. Sa umpisa ang mga sugarol puno ng enerhiya at kumpiyansa. Pero kapag natatalo, umuuwing luhaan. Kung magsusugal ka, dapat handa ka ring matalo. At hindi dapat galawin ang perang nakalaan para sa pamilya mo. Ang paglalaro ng sugal dapat merong limitasyon. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po akong Maribeth. 35 ang edad at tubong Bulacan. May asawa at 5 anak. Gusto ko pong magbahagi ng kakaiba kong karanasan sa inyo nung buntis ako sa bunso ko. May 5 taon na ang nakakaraan. Nagtatrabaho ako nun sa palengke bilang tindera ng mga gulay at ang napangasawa ko naman ay kargador. Dahil sa tuksuhan, naging malapit kami ni Hector sa isa't isa at nangarap na magsasama habang buhay. Tanggap naman kami pareho ng mga pamilya namin maliban kay Tia Cory. Bunsong kapatid siya ni Itay at matandang dalaga. Wala pa sana kaming balak magpakasal noon kaya lang nabuntis ako ni Hector. Kaya agad na itinakda ang kasal namin. Nang maipanganak ang panganay namin, dun ko napagtanto na hindi pala ganun kadali ang buhay gaya ng inaakala ko. Ginabi ka yata ngayon. Kasi hindi agad nakarating yung foreman namin. Kaya hindi kami agad nasahuran. Tapos dumaan pa ako sa palengke para bumili ng ulam natin. Anong nabili mong ulam? Isdang papaksiwin at bumili na rin ako ng kanto fried chicken para sa mga bata. Tatawagin ko na ang mga bata para makakain na sila. Wala pa ba sila dito sa bahay? Naglalaro pa sila sa labas Hindi mo dapat hinahayaan na maglaro pa ng ganitong oras sa mga anak natin sa labas. Nandyan lang naman ang mga yon. Hindi naman sila lalayo. Alam mo naman na delikado na ang panahon ngayon lalo na sa mga bata. Ang iingay kasi kanini, kaya pinalabas ko muna. Teka, tatawagin ko lang. Jing! Vida! Janicel! Justin! Umuwi na kayo! Nandito na ang tatay nyo! Kaya ako nag-aalala, sa kabilang barangay kasi may napabalita na may mga nawawalang bata na naman.
Sa susunod hindi ko na sila palalabasin ng ganitong oras. Oh, ayan na pala sila. Ay nako, pawis na naman. Magpalit nga muna kayo ng damit bago kayo kumain. Sumunod agad kayo ha, para hindi na magalitan nanay nyo. Ipapaksiw ko lang yung isda. Ay, magpapahinga lang muna ako. Ang sakit ng katawan ko eh. Siya nga pala. Lumabas na yung mga kasali sa 4-piece kanina. Nandun ang pangalan ko. Ha, talaga? Mabuti naman kung ganun. Dapat lang naman na tayo ang kasali, hindi yung mga bato ang mga bahay. Huwag ka na ngang maghimutok dyan, Hector. Ang importante, kasali na tayo. Kahit papano, makakatulong yun sa mga bata. Oo nga, magsisipag din ako lalo ngayon na buntis ka. Hindi ko pala naikwento sa'yo. Napagalitan na naman ako ni Tia Cory. Bakit daw nagpabuntis na naman ako? Ano bang pakialam niya? Yun na nga Mga magulang ko nga, walang sinasabi Siya naman kuda ng kuda. Wala naman siyang ambag sa pamilya natin. Noon pa kasi, ayaw niya na sa akin eh. Wag mo na lang siyang pansinin. Bala ko na nga lang din siyang iwasan Ayoko kasi na tuwing magkikita kami, lagi niya akong pagagalitan. Baka siya pa ang mapaglihihan ko. Maging kamukha pa niya ang anak natin. Huwag naman sana. Baka pati ugali makuha. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit mainit ang dugo ni Tia Cory sa asawa ko. Makita pa lang niya si Hector, nag-iiba na ang mood niya. Mabuti na lang kahit ganun siya, pinakikisamahan pa rin siya ni Hector ng maayos. Yun nga lang ayaw ng asawa ko na pumunta sa mga okasyon na nandun ang tiyahin ko. Mula rin nung nakakatanggap na ako ng 4-piece kahit papano gumaan ang buhay naming mag-anak. Hindi na ako kinakapos sa pagbibigay ng baon sa 3 naming anak. Hindi lang namin inaasahan na magbabawas ng trabahador sa pinapasukan ni Hector. At isa siya sa mga natanggal. Marami na kasi silang helper at mas pinili ang kadikit ng foreman na maiwan. Oh, Chang, kayo po pala. Napadalaw kayo. Si Maribeth, Kasama po ni Normita, may nilalakad lang po. balita ko wala ka na raw trabaho. Ay, wala na nga po. May 1 linggo na nga po eh. Oh, bakit hindi ka pa naghahanap ng trabaho? Ano pang hinihintay mo? Ang pumuti ang uwak? Naghahanap naman po ako eh. Wala pa nga lang mahanap. May ginagawang malaking bahay malapit dito Bakit hindi ka magpatulong kay Erning na ipasok ka ron? Nagtanong na po ako. Ang baba naman po ng sahod eh. Aba Hector, 4 ang anak mo at buntis pa ang asawa mo. Sa panahon ngayon, hindi ka na po pwedeng mamili ng trabaho. Buti sana kung nakatapos ka. Hindi naman po ako namimili. Gusto ko lang naman yung katulad ng sahod ko sa dati kong pinapasukan. Kaya lang, ayoko dyan dahil hindi man lang umabot sa minimum mga look na sahod. Baka naman tinatamad ka na magtrabaho dahil meron kayo natatanggap sa 4-piece. Naku Chang, hindi ko po pinag-iinteresan yun. Para sa mga bata yun. Mabuti na yung malinaw. Baka sakaling tumaba na ang mga apo ko at magkaroon ng maayos sa damit. Hindi yung papasok sa eskwelahan na walang almusal at naninilaw ang mga suot na uniforme. Maayos ko naman pong tinataguyod ang mga anak ko eh. Kumakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sigurado ka ba dyan, ha? Iba yatang nakakarating sa akin Kung sino man po nagkukwento sa inyo, naninira lang yun. Basta ako, naniniwala sa taong yon. Bakit ka nagkakamot ng ulo dyan? May balakubak po kasi ako kaya nangangati ang ulo ko. Magpalit ka ng shampoo. Yun lang ang solusyon dyan. Chang, baka gabihin po nang uwi si Maribeth. Ipinagtatabuyan mo na ba ako, ha? Ay, hindi naman po. Baka kasi may gagawin pa kayo sa inyo. Alam ko naman kasi na abala kayong tao O siya, aalis na ako. Pakisabi na lang kay Maribeth na dumaan ako. Hindi na kasi siya nagagawi sa bahay Sige po, Chang. Ingat po kayo sa pag-uwi Ay, grabe talaga magsalita ang matandang yun. Ay, kaya siguro tumandang dalaga. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi ni Tia Cory sa asawa ko. Nang makauwi nga ako, nagkwento si Hector na nanggaling sa bahay namin ng tiyahin ko.
Pasalamat na lang talaga siya at wala ako nun. Mabait pa nga sa kanya ang asawa ko dahil kung ako yon baka nasagot ko na siya. Masyado na kasi siyang nakikialam sa buhay namin. Naiinis din ako sa taong nagchichismis sa kanya ng kung ano-ano tungkol sa pamilya ko. Alam naman siguro niya na ganun ang ugali ng tiyahin ko. Sulsulera din siya. Wala siguro yung magawa kaya pati buhay ng ibang tao pinakikialaman. Baka tanggapin ko na lang yung trabahong inaalok ni paring Mario. Ha? Di ba nga, ang layo kaya hindi mo gusto? Kung sasama ka sa kanya, di lingguhan ang uwi mo niyan. Wala nga kasi ako mahanap na malapit lang eh. Ayoko naman na mapirmi lang dito sa bahay. Baka mamaya pumunta na naman dito ang tiyahin mo. Bungangaan na naman ako. Masyado talagang intrimitida ang matandang yun. Nakakainis na. Tiyahin mo pa rin yun. Mga magulang nga natin, hindi tayo pinakikialaman eh. Siya tiyahin ko lang. Kung pagsalitaan tayo, parang siyang nagluwal sa akin. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Matanda na naman yun eh. Nakakagalit na kasi eh. Hindi na nga ako pumupunta sa kanya. Siya naman ang pumupunta dito sa bahay. Iwasan mo na lang. Kapag ikaw lang ang nandito sa bahay, magsara ka na lang para isipin niya na walang tao rito. Kung desidido ka na talaga na sumama kay paring Mario, di sige. Kailangan na rin kasi nating mag-ipon para sa panganganak ko. Isa rin nga yan sa inaalala ko eh. Kaya gusto ko na magtrabaho. Huwag kang mag-alala, Hector. Makakaraos din tayo. Oo naman. Tsaka sanay naman tayo sa mahirap na sitwasyon eh. Oo nga. Si Tia Cory lang naman ang panira eh. Maiba nga pala ako. Napapansin ko na laging tahimik si Jing ah. Tinatanong ko naman kung ano problema, hindi naman sumasagot. Ay, isa pa nga ang batang yun eh. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Oh, bakit na naman? Nagpapabili kasi ng bagong sapatos. Pwede pa naman yung gamit niya. Sabi ko, sa pasukan na lang. Aba, dinabugan ba naman ako? Di nasampal ko ang bibig. Lalo pa akong nainis nang sumagot pa na hindi niya aalagaan itong ipinagbubuntis ko kapag lumabas. Di sana binilhan mo na lang. Kapag siya lang ang binilhan ko, maiinggit ang mga kapatid niya, kaya hindi na lang. Baka napapagod na rin sa eskwelahan at pag-intindi sa mga kapatid, kaya ganun. Sana pinagbigyan mo na lang para reward sa ginagawa niya. Oh, mga kapatid naman niya ang inaalagaan niya at hindi ibang tao. Tsaka, hindi pwede na siyang masusunod. Sabihin mo na lang na kapag nagkatrabaho na ako, saka ako siya bibilan ng bagong sapatos. Dapat, bilhan mo rin yung 3 para hindi sila mainggit sa atin nila. Bakit hindi mo nga pala gamitin yung sa 4-piece nila? Sa kanila ko naman ginagamit ah. Kaya nga sila laging may baon eh. Tsaka nga pala, bilan mo sila ng bagong uniform. Pati kasi yun, napapansin ang tiyahin mo na lumang-luma na. Kahit naman luma na, at least malinis. Ayoko rin kasing sanayin sa luho ang mga anak natin. Tayo nga nung araw lahat ng pagtitiis naranasan natin. Hindi na dapat natin yun iparana sa mga anak natin. Hanggat kaya nating ibigay ang mga pangangailangan nila, ibigay natin. Hindi naman tayo nagkukulang sa kanila. Sige, ako na lang ang kakausap sa anak natin. Ayokong sumasama ang loob niya sa atin. Sinubukan pa rin ni Hector na makahanap ng trabaho sa malapit pero wala siyang makita. Kaya nung sumunod na linggo, sumama na siya sa kumpare namin na isa ring construction worker sa Maynila. Tamang-tama naman kailangan pa rin ng maraming tao. May ilan pa silang isinama na taga rito din sa amin. Ilang araw nang wala si Hector pero ang anak naming si Jing minsan lang akong kibuin. Mukhang matindi pa rin ang tampon niya sa akin. Hinayaan ko na lang. Pagkatapos ng mga gawain ko sa bahay, dinadaanan ko na si Normita sa kanilang bahay. At pumupunta na kami sa bahay ni Aling Josefina para maglaro ng tong-its. Isa na ito sa libangan ko noon pa. Iniiwan ko lang ang bunso ko sa kapitbahay na walang anak. Alam ni Hector na nagsusugal ako pero sabi ko naman sa kanya paminsan-minsan lang. Hindi lang niya alam malaki na ang naipatatalo ko sa sugal.
O Chang, nandito pala kayo. Kanina pa ba kayo? Kararating ko lang. Saan ka nagpunta? Galing ka na naman ba sa sugalan? Hindi po. Nangapit bahay lang ako. Naiinip kasi ako rito sa bahay eh. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Kilala kita. Bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala. Ano po pala ang ginagawa niyo rito? May pinuntahan kasi ako na malapit dito kaya dumaan na rin ako. Si Hector nga pala. May trabaho na po. Saan siya nakahanap ng trabaho? Sa Maynila pa po. Sumama siya kay paring Mario. Akala ko ba ayaw niya magtrabaho sa malayo dahil hindi niya gusto mapalayo sa inyo? Wala po siyang mapagpipilian eh. Wala po kasing mahanap dito sa malapit. Paano kasi namimili din ng trabaho yang si Hector? Hindi naman po sa ganon, Chang. Ang baba lang talaga ng sahod. Hindi po kakasya sa gastusin dito sa bahay. Lalo na't may mga anak kaming nag-aaral. Di ba meron kayong 4-piece? Saan na pupunta yon? Hindi naman po kalakihan ang nakukuha ko eh. Sapat naman yon para matustusan ang pangangailangan ng mga anak mo. Pero sa nakikita ko, hindi naman sa kanila napupunta. Bakit nyo naman po nasabi yan? Nakikita ko naman kasi kapapayat na mga anak mo at hindi mo man lang mabilhan ng maayos sa damit. Hindi naman po kasi patabaing baboy ang mga anak ko. Ganun na talaga ang mga katawan nila. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko alam ang nangyayari sa bahay na ito. Teka nga lang, Chang. Sino ba ang nagsusumbong ng kung ano-ano sa inyo, ha? Huwag mo nang alamin. Basta alam kong kalagayan ng mga bata dito. Mabuti ka pa nga kada lalabas ng bahay nakapostura. Samantalang ang mga bata para basahan ang mga suot. Oras na malaman ko kung sino ang tsismosang nagkukwento sa inyo. Hihilahin ko talaga ang dila niya. Duda ako kung magagawa mo nga yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mabuti pa, alagaan mo na lang ang mga anak mo at yung ipinagbubuntis mo. Tigilan mo na ang pagsusugal. Kapag hindi ako nakapagtimpe, isusumbong kita sa asawa mo. Alam po ni Hector na nagsusugal ako. Kinukonsinti ka pa talaga niya, ha? Alam naman po niya na libangan ko lang ang paglalaro. Kesa naman maging libangan ko ang pakikialam sa buhay ng ibang tao. Sa inis ko, hindi ko napigilang magparinig sa tiyahin ko. Bahagya naman siyang natigilan at saka nagpaalam ng uuwi. Naiwan naman ako nag-iisip kung sino ang nagsusumbong sa kanya. Halos lahat naman kasi ng mga kapitbahay ko dito tahimik lang at abala sa kani-kanilang buhay. Baka nanguhula lang ang tiyahin ko. Pero siguradong sigurado siya sa mga binibitiwan niyang salita. Dahil naubos na ang puhunan ko sa sugal, hindi na muna ako lumabas ng bahay. Pagdating ng mga anak ko, uminit pa ang ulo ko dahil humihingi sila sa akin ng pera. Wala naman akong maibigay dahil natalo na sa sugal. Lalo pang uminit ang ulo ko nang sagutin na naman ako ni Jing. Nasa kanila naman daw yung pera sa 4-piece pero pinapatalo ko lang daw sa sugal. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Doon nga kayo sa labas. Lalo nyo lang pinapainit ang ulo ko. Nagmamadali naman lumabas ang mga to. Nakonsensya naman ako dahil nasigawan ko na naman ang panganay ko. Hindi ko na kasi napigilan ng sarili ko. Isa pa sa napansin ko, madalas na niya akong pagdabugan at sagot-sagutin ng pabalang. Kung ang mga kapatid niya excited na sa magiging kapatid nila, siya naman parang naiinis pa. Kaya naman nang dumating si Hector, sinabi ko na ang mga napapansin ko sa panganay namin. Hindi naman niya yung binigyan ng pansin. Baka daw nagseselos lang ito. Pero hindi ako kumbinsido dahil hindi naman siya ganun sa iba niyang kapatid. Kinausap pa rin naman ito ng asawa ko para malaman ang saloobin nito. Mas nagsasabi kasi sa kanya ang anak namin kesa sa akin. Anong sinabi ng anak mo? Tama ka nga, hindi selos ang dahilan. Ano ang dahilan niya? Nag-aalala siya na baka kapag nanganak ka, siya na naman ang mag-aalaga. Pagod na raw siya. Grabe naman siya. Akala mo, 24 oras siyang nag-aalaga sa mga kapatid niya.
Hindi man lang daw kasi niya nararanasan na makapaglaro noon. Dahil pagdating niya sa eskwelahan, inuobliga mo siya na magbantay sa mga kapatid niya. Natural lang yun. Dahil siya ang panganay. At pinapabantayan ko lang naman sa kanya kapag may ginagawa ako eh. Hindi lang yun ang sinabi ng anak natin. Ano pa ang mga sinumbong niya sa'yo? Nagsusugal ka na naman pala. Akala ko ba ititigil mo na yan ngayong buntis ka na? Hindi naman lagi eh. Naiinip lang kasi ako dito sa bahay kaya nanunood ako. Minsan lang akong umupo para maglaro. Kaya ba wala kang maibigay na pang merienda sa mga anak natin kapag humihingi sila? Minsan lang naman akong walang maibigay eh. Sa kanila naman napupunta ang pera sa porpis eh. Bakit sabi ni Jing, sa sugal lang daw napupunta? Ano ba ang alam niya sa pagbabudget ha? Gusto niya, ibigay ko na lang sa kanya at bahala na siya sa mga gastusin nilang magkakapatid eh. Ang tindi naman niya para paghanapan ako. Baka akala niya, sa kanila lang ang nakukuha ko sa porpis. Para sa buong pamilya yun. Basta tigilan mo ng pagsusugal mo. Oo na, hindi na. Magmumukmuk na lang ako dito sa bahay. Yan naman ang gusto niyo eh. Ang inaalala ko lang, baka malulung ka sa sugal. Kaya lang naman ako nagsusugal dahil nagbabakasakali ako na manalo. Sabi kasi nila, swerte ang buntis. Naniwala ka naman dyan. Di sana matagal ka nang nanalo. Tuwing buntis ka lagi ka na lang nasa sugalan. Baka naman yan ang pinaglilihihan mo. Grabe ka naman. Sa dami ng pwede kong paglihian, sugal pa talaga. Sa panganay lang kasi natin Pero tuwing buntis ka, lagi kang nasa pasugalan. Naranasan ko pa nga sa bunso natin na dinadala na lang kita ng pagkain dahil ayaw mo nang umuwi. Huwag mo na ngang ipaalala yan. Nahiya ka rin kapag naalala mo. Kaya pakiusap, ihinto mo na ang pagsusugal. Wala namang magandang idudulot yan Paano pa ako makakapagsugal kung wala naman akong pera? Pagkasyay mo na lang tong sahod ko. Bumili ka ng mga pagkain ng mga bata para hindi na sila hihingi pagdating sa eskwela. Tumangulang ako pero hindi ko naman siya sinunod. Nang umalis siya, nagsugal na naman ako. Sa pagkakataong yun, sinasama ko na ang bunso ko dahil tumatanggi na ang kapitbahay namin na mag-alaga. Dahil hindi ko naman daw siya binibigyan ng sahod. Mas ayos nga sa akin na isama na lang ang anak ko. Dahil hindi ko na kailangan magmadali sa pag-uwi. Hindi ko alam sa ginagawa ko lalong lumalayo sa akin ang loob ni Jing. Isang araw bumisita na naman sa amin si Tia Cory. Nagkataon na naroon din si Hector sa bahay. Akala ko may sasabihin na naman siyang hindi maganda sa asawa ko. Kaya nagulat ako nang hanapin niya si Jing. Bakit niyo po hinahanap ang anak namin? May gusto kasi akong sabihin sa inyong mag-asawa tungkol kay Jing. May ginawa po bang kalokohan si Jing? Wala siyang ginawa. Mabait ka ang anak mong yun Ano ba ang sasabihin niyo tungkol sa kanya? Bago ko sabihin ang sadya ko, sana pag-isipan ninyong mag-asawa ang alok. Gusto ko sanang kunin si Jing at ako nang bahala sa pag-aaral niya hanggang makatapos siya. Ano po? Bakit niyo naman gagawin yun? Naaawa kasi ako sa bata. Hindi niya magawa at mabili ang gusto niya. Hindi rin niya ma-enjoy ang buhay niya dahil wala na siyang ginawa kundi ang mag-alaga ng mga kapatid. O tapos ngayon, buntis ka na naman. Magtapat nga po kayo, Chang. Siya po bang nagsusumbong sa inyo sa nangyayari dito sa bahay? Naglalabas lang siya sa akin ng sama ng loob. Akala mo naman, inaapi siya dito sa bahay na to O totoo naman kasi ang sinasabi niya Imbes na ikaw ang mag-alaga ng mga anak mo at hayaan siyang kasama ng mga kaibigan niya, siya itong nandito sa bahay. Ikaw ang nasa labas, kasama ng mga kaibigan mo. Baliktad yata. OA naman ang sumbong niya sa inyo. Bihira na nga akong lumabas ng bahay Nakikita ko rin naman ang mga ginagawa mo, kaya hindi mo kailangan magkaila pa. Baka naman kaya gusto nyo na kunin si Jing sa amin para merong mag-aalaga sa inyo kapag uugod-ugod na kayo. Nasa kanya na yon kung tatanaw siya ng utang na loob sa akin. Sa ngayon, gusto ko lang mabago ang kapalaran niya. Ngayon nga, nag-aalaga siya. Baka hindi siya makapasok sa pasukan dahil saktong mga anak ka sa bakasyon.
Kahit ano pa po ang sabihin nyo, hindi ko ibibigay ang anak ko. Iba pa rin ang pag-aalaga ng isang ina sa mga anak niya. Pag-aalaga ba ka mo? Hindi mo ka maalagaan ang maayos sa mga anak mo. Ni wala silang maayos na gamit. Bihira lang may baon sa eskwela. Hindi totoo yan, Chang. Nagpapaawa lang sa inyo si Jing. Kita naman sa katawan eh. Mawalang galang na po sa inyo, Chang. Hindi po kayo pwedeng basta na lang pupunta dito at sasabihin na kukunin nyo ang anak namin. Sana naisip nyo naman ang mararamdaman namin. Puro na lang mga sarili ang iniisip ninyo. Paano naman ang mga anak ninyo? Huwag po kasi kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Jing. Hindi po siya kinakawawa dito. Bakit hindi ka magtanong sa mga taga rito kung anong ginagawa ng asawa mo kapag umaalis ka? Tanungin mo sa tindahan ni Aling Dulce kung gaano na ba kahaba ang utang ninyo dahil doon kumukuha ng baon ang mga anak ninyo. Mabuti pa po, Chang. Umalis na lang kayo. Ginugulo nyo ang tahimik naming buhay eh. Iba na lang ang ampunin nyo. Huwag ang anak namin. Pag-isipan nyo pa rin ang sinabi ko. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng anak ninyo. Mabuti naman umalis na siya. Totoo ba ang sinabi ng tiyahin mo? Ha? Lulong ka na naman ba sa sugal? Naglilibang ako, pero hindi ako lulong. Ganyan din ang sinabi mo sa akin noon eh. Huwag mo nang dagdagan ng inis ko, ha? Nasaan ba ang Jing na yon? Sumusobra na talaga siya. Huwag mo na muna siyang kausapin. Baka mamaya magtalo lang kayo. Kaya siguro malakas nang sumagot-sagot ang batang yon dahil may kakampi siya. Nakikita ko naman kasi na nahihirapan na ang anak natin eh. Mula noon, hindi ko man lang siya nakita na nakipaglaro sa ibang bata. Lagi lang sa mga kapatid. Nag-aalala siguro siya na baka kapag nanganak ka, siya na naman ang mag-aalaga. Huwag siyang mag-alala. Hindi ko papaalagaan sa kanya ang magiging kapatid niya. Ni hindi ko rin pahahawakan sa kanya. Sabi mo lang yan sa ngayon. Anong gusto mong mangyari ngayon, ha? Papayag na lang ba tayo na kunin siya ni Chang? Kakausapin ko muna ang anak natin. Aalamin ko kung gusto ba niya sa kanyang lola Karen. Paano kung gusto niya dun? Papayagan mo naman. Bakit hindi? Lola naman niya yun. At saka nandyan lang naman ang bahay ni Chakori. Hindi ako papayag. Bakit ayaw mo? Dahil ba wala ka ng katukatulong dito sa bahay? Ano bang sinasabi mo dyan? Para ka ng si Tia Cory magsalita. Kapag nakausap ko ang anak natin at gusto niya sa lola niya, hayaan na muna natin. Kapag na-miss naman niya tayo at ang mga kapatid niya, siguradong babalik siya sa atin. Kinausap nga ni Hector ang anak namin. Doon nga daw muna siya sa bahay ng tiyahin ko. Tutol pa rin ako pero pinayagan na siya ng ama niya kaya wala na rin ako nagawa. Napapaisip din ako kung bakit ganito na ang mga kabataan ngayon. Hindi na maaasahan kahit sa pagbabantay lang ng mga kapatid. Hindi katulad namin noong araw na mas inuuna ang pagtulong sa mga magulang kaysa sa paglalaro. Parang gusto pa ng mga bata ngayon na sila na ang masunod sa gusto nila gaya ng anak ko. Nang umalis si Jing sa bahay, nahirapan talaga ako dahil siya ang nagluluto kapag nasa sugalan ako. Siya na rin ang nag-aasikaso sa mga kapatid niya. Ngayon napipilitan ako umuwi agad at tapusin ang paglalaro ko. Lalo tuloy akong hindi makabawi-bawi kaya laging mainit ang ulo ko. Kaliwat kanan na rin ang mga naniningil sa akin. Napilitan na tuloy akong isang laang ATM ng 4-piece ko. Nalaman naman yun ng asawa ko. Bakit pati naman yung ATM isinanla mo? Wala na kasi akong maisip na gagawin eh. 3 buwan lang naman. Kahit na. Para yun sa mga bata eh. May trabaho ka naman eh. Di ikaw na muna ang bahala. Hindi mo pa kasi tigilan ng pagsusugal mo eh. Tingnan mo tuloy yung nangyari. Hector, wag mo na nga akong sisihin pa. Sino gusto mong sisihin ko? Inaamin ko na nga nakasalanan ko eh. Sana naman madala ka na ngayon. 3 buwan na nga lang manganganak ka na eh. At wala pa rin tayong ipon. Ni isang gamit wala ka pa nabibili. May mga pinaglumaan naman dyan na baru-baruan eh. Konti na lang naman ang bibilihin na gamit. Pagod na nga ako sa trabaho. Ito pa dadatnang ko. Akala mo naman, hindi ako napapagod dito sa bahay.
Alam ko naman na pagod ka din. Pero mas gagaan sana ang buhay natin kung hindi ka magsusugal. Makakaahon din tayo. Magtiwala ka lang. Makakaahon lang tayo kapag tuluyan mo nang iniwan yung pagsusugal mo. Hindi na nga, di ba? Ngayon lang dahil wala ka ng pera. Tsaka na nga tayo mag-usap. Masama ang pakiramdam ko. Bakit? Anong nararamdaman mo? Bigla kasing nanigas ang tiyan ko eh. Nahihirapan din akong huminga. Uy, dadali na kita sa ospital. Wag na. Mawawala din to. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. Baka dahil na rin sa stress yan. Siguro nga. Iniisip ko nga kasi yung mga utang ko eh. Huwag mo na munang isipin ang mga yon. Mababayaran din natin yun. Pasensya ka na, Hector ah. Pati tuloy ikaw, binigyan ko ng alalahanin. Pasensya ka na rin kung nagalit ako sa'yo. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Magpapahinga lang ako. O sige, maiwan na muna kita ha. Dadalan na lang kita ng pagkain mo. Sa kabila ng mga nangyari, ang laman pa rin ng isip ko kung paano ako makakabawi. Hindi ko nga lang alam kung kanino pa ako hihiram ng perang pangsugal. Malakas talaga ang kutob ko na mananalo na ako sa susunod. Sabi kasi nila swerte daw ang buntis sa sugal. Totoo naman, dahil nung mga una lagi ako nananalo. Ewan ko ba kung bakit nung huli sunod-sunod na kamalasan naman ang naranasan ko. Para bang may nagdala ng malas. Nang mga sumunod na araw, nasa bahay lang ako. Nag-iisip kung kanino ako pwedeng mangutang ng pampuhunan. Bigla naman dumating si Normita at niyayaya akong mag-tongits. Namomroblema nga ako ngayon eh, kung saan ako kukuha ng pera. Ilang araw na akong nandito lang sa bahay. Naiinip na talaga ako. May alam ako na pwede mong utangan. Yun nga lang ang taas niyang magpatubo. Naku, hindi na. Baka palayasin na ako ng asawa ko dito sa bahay. Paano ka makakabawi niyan? Hindi ko nga alam eh. Yun na lang kasing sinasabi ko. Kilala ko yung sinasabi mo na nagpapautang na yan. Si Aling Presi, no? Basta makabayad ka lang sa oras mabait naman yun. Ay, ayoko. Kilala ko ang matandang babae na yun. Kapag nahuli ka lang sa pagbabayad, ipapahiya ka na sa maraming tao. Kaya nga kailangan mo lang magbayad sa tamang oras. Sa iba na lang ako mangungutang. Sige, bahala ka. Tara muna ka na, Aling Josefina. Manunood lang tayo. Sige na nga, para makapaglibang-libang din. Sabay na kaming lumabas ng bahay ni Normita para pumunta sa sugalan. Pagdating doon, iilan pa lang ang mga tao. May 2 pang bakanteng lamesa. Nanood lang kami sa mga naglalaro nang may nagpaupo sa akin. At ako na lang daw ang magtuloy. Bibigyan na lang daw ako ng puhunan. Naniniwala daw siya na swerte ang buntis. Abot tenga naman ng ngiti ko na sumulya pa ako kay Normita. Naupo na ako at excited na binalasa ang baraha. Noong una ako na ang nananalo. Pero habang tumatagal, pasama ng pasama ang nakukuha kong baraha. Sunod-sunod ang talo ko. Ang taong nagpaupo sa akin nagparinig pa na hindi naman pala daw totoo na swerte kapag buntis. Masama ang loob ko na umuwi na lang ako. Nagpaiwan naman si Normita. Habang daan, nakasalubong ko naman si Tia Cory. Galing ka naman sa sugalan, ano? Kailan ka ba talaga magtitino, ha? Pwede po ba, Chang? Huwag na kayong makialam sa akin. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Akala mo yata, hindi ko alam na pati ang ATM sa 4-piece isinangla mo na dahil dyan sa bisyo mo. Ano? Chang, hindi ko po alam kung paano nyo nalaman yan. Pero sana naman, ilihim nyo ang tungkol doon. Takot ka naman pala na mabuko pero hindi mo pa rin tinitigilan ang pagsusugal mo. Bukod tanging ikaw lang ang buntis doon. Titigil naman po ako kapag nabawi ko na ang mga natalo sa akin . Kailan pa yon? Hindi ko po alam, pero naniniwala ako na siswertihin din ako.
Kapag hindi ka pa tumigil sa ginagawa mo, isusumbong na kita sa mga magulang mo. O di sige, magsumbong kayo. Diyan naman kayo magaling eh. Ang pakialaman ng buhay ko. Para din naman sa kabutihan mo ang ginagawa ko. Lagi namang ganyan ang sinasabi niyo sa akin eh. Bakit ang mga kapatid ko hindi niyo pinakikialaman? Dahil mas maayos ang buhay nila, hindi katulad mo na walang direksyon. Sus, akala niyo naman napaka-perpekto ng buhay niyo. Maaaring hindi, pero hindi naman katulad ng buhay na meron ka ngayon. Baon sa utang. Hindi maibigay ang gusto ng mga anak at sugarol. Oo, tama naman lahat ng mga sinabi niyo. Pero may nakalimutan pa kayong idagdag. Kahit ganito ako, hindi ako nakikialam sa buhay ng ibang tao. Hindi gaya niyo. Balang araw, maiisip mo ring tama ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Ibalik niyo na nga lang sa amin ang anak ko. Baka nilalaso na ninyo ang utak ng bata eh. Maayos na ang kalagayan ng anak mo sa akin. Kung makikita mo siya, hindi mo iisipin na siya si Jing. Tandaan niyo po ito. Iba pa rin ang pag-aalaga ng isang ina. Hindi niyo ako maiintindihan dahil wala naman kayong anak. O bukas, papupuntahin ko siya para makasama naman niyang mga kapatid niya. Lalo tuloy na dagdagan ng inis na nararamdaman ko dahil kay Tia Cory. Minsan naiisip ko na baka siya ang nagdadala ng kamalasan sa akin. Umuwi na lang ako sa bahay. Pagdating ko, nadatnan ko na ang 2 bata. Pinasundo ko na rin sa kanila si Justin na pinaiwan ko sa isa ko pang kapitbahay. Marami kasing bata doon at makakapaglaro yun. Kinabukasan dumating nga si Jing. Ang laki ng pinagbago nito. Kahit luma, maayos ang damit nito. Nagkalaman-laman na rin ang kanyang braso. Ang layo na nga ng itsura niya kesa dati. Samantalang 2 linggo pa lang mula nang umalis siya sa bahay namin. Kahit si Hector hindi makapaniwala. Magaling pala talaga mag-alaga si Chakori. Tumaba sa kanya si Jing eh. Pataba naman siya nung nandito ah. Pero hindi katulad ngayon. Doon kasi, wala siyang kaagaw sa pagkain. Dito kasi, marami sila. Kapag ganyan na nakikita ko sa anak natin, okay lang sa akin kung doon muna siya sa tiyahin mo. Hindi naman pwede yun. Anak natin siya. Dapat lang na kasama natin siya dito sa bahay. Hindi mo ba kaya magsakripisyo alang-alang sa kabutihan ng anak natin? Ayos lang ba sa'yo na maayos ang buhay niya sa tiyahin ko? Samantalang ang mga kapatid niya dito, nagtitiis lang kung anong meron dito sa bahay? Hindi naman kasalanan ni Jing yun eh. Binigyan na nga kasi tayo ng pagkakataon na kahit papano guminhawa ang mga anak natin, sinanla mo naman ng ATM. Uungkatin mo na naman ba yan, ha? Hindi pwedeng hindi maungkat ang ginawa mo. Inamin ko na nga ang kasalanan ko eh. Huwag mo naman sanang laging ipaalala ang pagkakamali ko. Hindi ka naman nagbabago eh. Lagi ka pa rin nasa sugalan. Sabi ng mga anak natin, minsan daw inuumaga ka na. Minsan lang naman nangyari yun. Maliban sa alam mo na iligal ang pasugalan na yun, hindi mo man lang iniisip na buntis ka. Paano kung marid ang lugar na yun, ha? Mag-isip ka nga, Maribeth. Hindi tatagal ang pasugalan na yun kung hindi protektado. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Kung hindi lang sa mga anak natin, iniisip ko na hindi na umuwi dito eh. Ngayon mo pa talaga sinasabi yan? Kung kailan maglilima na ang anak natin? Ayaw mo kasing makinig sa akin eh. Nakikinig naman ako sa'yo ah. Gagawa ako ng paraan para mabayaran mo lahat ng utang mo sa mga tao at para mabawi mo yung ATM. Saan ka naman kukuha ng pera? 2 alagang baka kasi naibenta ng kapatid ko. Susubukan kong manghiram sa kanya. Kay Kuya Arnel ka hihiram? Siya lang naman ang alam ko na may alagang hayop eh. Sa kanya nga. Siguradong hindi ka tatanggihan nun. Kaya nakikiusap ako. Tama na ang pagsusugal mo. Hindi na talaga ako magsusugal. Makalipas ang 1 linggo, lahat ng utang ko nabayaran ni Hector. Hindi na rin ako bumalik sa pagsusugal gaya ng pangako ko. Nasa loob lang ako ng bahay at laging nakahiga. Hindi ko na rin kasi kaya matagal na nakaupo.
Kaya nasisiguro ko na hindi na talaga ako makakapagsugal. Pero gaya ng kasabihan, kakainin ko rin ang sinabi ko. Magpipitong buwan na nun ng tiyan ko nang bumalik na naman ako sa pagsusugal. Mas malala ngayon dahil hindi ko na naaasikaso ang mga anak ko. Dahil doon sinumbong na ako ng tiyahin ko sa mga magulang ko. Kinuha nila ang mga anak ko dahil sa awa. Wala akong ibang sinisisi kundi si Tia Cory. Kahit kasi anong pagmamakaawa ko, ayaw nang ibigay ni nanay sa akin ng mga bata. Tingnan niyo ang ginawa niyo! Binalaan na kita pero hindi ka nakinig sa akin. Anong sasabihin ko kay Hector kapag dumating siya? Eh di ang totoo, na bumalik ka naman sa pagsusugal. Bakit ba kasi ang hilig niyong panghimasukan ng buhay ko? Gusto ko lang naman na maging maayos ang buhay mo. Maayos ang buhay ko. Kayo lang itong nanggugulo. Hindi mo ba nakikitang napapabayaan mo ng mga anak mo? Yung bunso na dapat ikaw ang laging kasama, eh kung kani-kanino mo binibilin para lang makapagsugal ka. Itong tatandaan niyo, Chang. Oras na hindi ibalik ng mga magulang ko ang mga anak namin ni Hector. Hindi kita mapapatawad. Sige lang, sanay naman na ako sa galit mo eh. Pakiusap lang. Huwag ka nang babalik dito. Ayoko na kayong makita kahit kailan. Walang mangyayari sa'yo kung dadaanin mo lang sa iyak. Anong gusto niyong gawin ko, ha? Wala na rin ang mga anak ko. Nung una si Jing ang kinuha mo. Balang araw makakatulong sa inyo si Jing. Kung gusto mong mabuo ulit ang pamilya mo, ipakita mong nagbago ka na sa mga magulang mo. Huwag mo nga akong utusan kung anong dapat kong gawin. Umalis ka na sa bahay ko! Hindi mo ako kailangang ipagtulakan pa. Aalis na ako. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Ilang beses pa ako nagpunta sa bahay ng mga magulang ko para pakiusapan silang ibalik na ang mga anak ko pero nagmamatigas sila. Sila pa ang nagbanta na kapag ipinilit ko ang gusto ko, kung hindi ako titigil, isusumbong nila sa mga pulis ang pasugalan ni Aling Josefina. Wala akong magawa kundi ang umuwi na lang. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Hector. Hinahanap niya ang mga anak namin dahil may pasalubong siya sa mga yon. Bigla na lang ako napaiyak. Oh, bakit ka umiiyak? Tinatanong lang naman kita kung nasa ang mga anak natin ah. Kinuha sila ni nanay nung isang araw pa. Ha? Uy, bakit naman? Hector, kung ano-ano kasing sinumbong ni Tia Cory sa mga magulang ko eh. Kaya kinuha nila ang mga anak natin. Sila na lang daw munang bahala sa kanila. Ang gusto kong malaman kung anong dahilan nila. Napapabayaan kong araw ang mga bata. Magtapat ka nga. Bumalik ka na naman ba sa pagsusugal mo, ha? Eh, hindi naman ako laging nagsusugal eh. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Hindi mo man lang isinaalang-alang ang mga anak natin. Natural na kapag inuna mo ang pagsusugal, mapapabayaan mo talaga ang mga bata. Eh hindi naman ah. Maghapon naman sila sa eskwelahan. At bago pa sila dumating nandito na ako sa bahay. Magpapahinga lang ako sandali. Susundiin ko na rin ang mga anak natin. Alam ko nagalit ka sa akin. Sana naman maintindihan mo ko. Lagi naman kitang iniintindi. Pero sana naman intindihin mo rin ako. Ilang gabi na nga akong hindi mapakali dahil sa mga anak natin hindi ako sanay na wala sila dito sa bahay. Kaya nga susunduin ko na sila. Huwag ka na umiyak. Makakasama lang yan sa anak natin. Si Tia Cory lang naman kasi ang dahilan kung bakit nasisira ang pamilya natin Hindi na lang siya manahimik sa bahay niya. Huwag mo nang sisihin si Tia Cory. Totoo naman na may pagmamalasakit siya sa mga anak natin. Siguro nakakainis lang ang paraan niya. Basta. Huwag na siyang magpapakita sa akin. Baka dahil sa kanya, papaanak pa ako nang wala sa oras. Huwag mo na lang siyang pansinin. Lalo ka lang may stress Hindi na nga talaga. Pupuntahan ko na ang mga anak natin. Huwag ka na lang sumama. Sana mapakiusapan mo si nanay at tatay. Naging kainip-inip sa akin ng mga sandali.
Hindi rin ako makakain dahil sa pag-aalala. Maya-maya ang silip ko sa may labas ng bintana. Dahil din siguro sa sobrang pag-iisip kaya pati tiyan ko naninigas din. 2 oras pa bago nakabalik si Hector. Hindi niya kasama ang mga anak namin. Hector, nasaan ang mga anak natin? Bakit hindi mo sila kasama? Nakausap ko mga magulang mo. Nakiusap sila na dun muna ang 3 bata. Pumayag ka naman. Mas nakakaawa ang mga bata kung ibabalik ko sila rito. Hindi ko rin sila maaalagaan dahil nasa malayo ako. Para mo na rin sinabi na naniniwala ka sa mga sumbong ni Tia Cory. Hindi lang mga magulang mo nakausap ko, pati mga anak natin. Kung kani-kanino mo pala iniiwan ang bunso natin para lang makapagsugal ka. Hating gabi na, hindi pa sila nakakakain dahil nagsusugal ka pa. Yan bang hindi mo pinababayaan? Alam mong delikado ang panahon ngayon. Iniiwan mo sila nang walang kasama dito. Hindi naman lagi. Tigilan mo na nga yung pangangatwiran mo. Hindi ko nga kayang mawalay sa mga anak natin. Pwede mo silang dalawin doon. O kaya, doon ka muna tumira sa mga magulang mo. Ayoko ngang tumira doon. May bahay naman tayo eh. Ayaw mo doon kasi hindi ka na makakapagsugal. Ayaw mong napagsasabihan ka. Kaya nga tayo bumukod eh. Para wala nang makikialam sa atin. Pero pinakikialaman pa rin nila tayo. Hindi na kasi tama ang mga ginagawa mo. Oo na! Lahat kayo tama! Ako naman mali! Ikaw pa ngayon ang galit? Pasalamat ka nga may nagmamalasakit sa mga anak natin eh. Ikaw naman kasi may problema. Bakit ba ninyo ako pinagtutulungan ha? Ganun ba ako kasama sa paningin nyo? Ang nagpapasama kasi sa'yo yung pagsusugal mo. Masama rin sa kalusugan mo yung nagpupuyat dahil sa sugal. Pauwiin lang nila ang mga anak natin. Hindi na ako magsusugal. Ay, hayaan mo na lang sila sa mga magulang mo. Hindi naman sila ibang tao eh. Ang intindihin mo na lang yung pinagbubuntis mo. Tayo ang mga magulang at masigit na may karapatan. Bakit nila tayo inaalisan ng karapatan? Pumayag naman ako sa gusto nila eh. Dahil naisip ko na tama naman sila. Mahal ko ang mga anak natin. Kaya lagi kong inuuna ang kapakanan nila. Mahal ko rin naman sila. Pero hindi mo kayang labanan yung hilig mo sa pagsusugal. Hindi ko nahahayaan na mapahamak pa ang mga anak natin bago pa ako kumilos. Sige na, panalo na kayo. Magpapaubaya na lang ako. Pagod na rin akong makipagtalo. Dinadalaw ko na lang ang mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko. Ayoko man aminin sa sarili ko mas maayos ang lagay nila kumpara nung nasa poder ko sila. Siguro nga pabaya akong ina. Tama rin naman si Hector, hindi ko kayang labanan ang pagkahilig ko sa sugal. Lulong na nga siguro ako. Dahil ako lang naman mag-isa sa bahay, malaya na akong gawin ang gusto ko. Madalas umaga na akong nakakauwi galing sa pasugalan. Inilipat na nga pala ito at hindi na sa bahay ni Aling Josefina. Isang umaga na pauwi ako, nakasalubong ko ang matandang babaeng matagal nang pinag-uusapan sa lugar namin. Tuwing nakikita ko siya, nag-iiba ang pakiramdam ko. Mabigat ang dugo ko sa kanya kahit noon pa. Nakatungo siyang naglalakad kaya hindi niya ako napansin na pasalubong sa kanya. Bago pa niya ako mabangga, itinulak ko na siya. Natumba siya sa lupa. Ayaw mo kasing tumingin sa dinadaanan eh. Hindi mo naman kailangan akong itulak eh. Ano? Hahayaan na lang kita na banggain ako ha? Pasalamat ka, buntis ka. Hindi kita papatulan. Ano ba ang magagawa ng isang matandang katulad mo ha? Marami ako naririnig tungkol sa'yo. Hindi ko akalaing totoo palang matalas ang dila mo. Hindi mo rin alam kung paano gumalang sa mas matanda sa'yo. Totoo ang sinasabi nila. Kaya sa susunod, huwag kang haharang-harang sa daraanan ko. Huwag sana mamana ng anak mo ang pag-uugaling meron ka. Talaga bang ginagalit mo ko?
Tandaan mo sana, iha. Hindi lahat kaya kang pagpasensyahan dahil buntis ka. Wala akong pakialam! Tabi dyan! Naiiling na lang si Aling Rosa habang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung anong iniisip niya tungkol sa akin. Hindi ko alam kung taga saan talaga ang matandang yun. Basta na lang siyang sumulpot sa lugar namin. Walang nakakaalam kung may pamilya ba siya. Ang alam ng marami, malapit sa ilog ang bahay nito. Walang kuryente at umaasa lamang sa gasera. Nung dumating si Hector, naikwento ko sa kanya na nakausap ko ang matandang yun. Hindi ko lang binanggit sa kanya na itinulak ko ang matanda. Sigurado kasing magagalit siya sa akin. Nabanggit dati ni Itay na taga rito daw talaga ang pamilya ni Aling Rosa. Umalis daw ang pamilya nila rito. Tapos nung bumalik nga, wala na silang bahay. Nasaan kaya ang pamilya niya? Hindi ko alam eh. Tuwing nakikita ko ang matandang yun, nasisira ang mood ko. Hindi kaya aswang siya? Eh di sana, marami ka nang nabalita ang nabiktima dito sa atin o di kaya sa kalapit lugar. Sa bagay nga, nakakainis kasi ang pagmumukha niya eh. Nakakadiri din yung mga bukol sa balat niya. Naglilihi ka pa siguro kaya ganyan ka. Napapansin ko pa na puro matatandang babaeng pinaglilihihan mo. Nung una, si Chakori. Ngayon naman si Aling Rosa. Sana, hindi ko na makasalubong ang matandang yun. Eh di wag ka na lumabas ng bahay. Pwede ba yun? Kita mo nga na naiinip na ako eh. Gusto ko na ngang mga anak eh. Mahigit 1 buwan na lang naman, manganganak ka na. Eh masaya nga ako dahil lalaki magiging anak natin. May makakalaro na si Justin. Sabi pala ni nanay, magpatali na raw ako para hindi na dumami ang anak natin. Pwede rin naman. Ayoko na rin kasing nahihirapan ka eh. E di sa ospital dapat pala ako manganganak niyan. Plano ko kasi sa lying in lang eh. Oo, sa ospital nga. Eh may sapat ba tayong pera? Wala akong naiipon dito. Pinansugal mo na naman siguro ang binibigay ko sa'yo, no? Oo. Natalo din sa sugal. Hanggat walang masamang nangyayari sa'yo, hindi ka titigil, no? Inilayo niyo sa akin ang mga anak ko eh. Kaya tama lang, natanggapin mo rin kung ano ako. Kapag hindi ka pa tumigil, pati ako mawawala sa'yo. Eh di gawin mo. Wala na akong pakialam pa. Abuti nga eh, para wala na akong intindihin dito. Hindi naman ako naniniwala na gagawin nga yun ni Hector. Lalo na sa kalagayan ko. Tuloy pa rin ako sa pagsusugal ko kahit minsan hindi kasama si Normita. Nagagalit na rin daw kasi ang asawa nito dahil baon na sila sa utang. Mabuti na lang nasa Maynila si Hector. Dahil kung hindi, pareho na kami ng kaibigan ko. Sunod-sunod na gabi na akong talo. Naubos na rin ang perang ibinigay sa akin ni Hector. Lalo tuloy umiinit ang ulo ko. Habang pauwi, iniisip ko kung anong paliwanag ang sasabihin ko sa kanya. Sa akin pa naman niya iniwan ang allowance ng mga bata ngayon linggo dahil akala niya dadalaw ako. Malapit na ako sa bahay namin na makita kong pasalubong sa akin si Aling Rosa. Ginabi ka yata, iha. Masama sa buntis ang nasa labas pag ganitong oras. Wala kang pakialam. Bakit ba lagi kang galit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Makita pa lang kita, naaalibadbaran na ako eh. Yun pa kayang kausapin mo ko? Kaya ka siguro ganyan dahil sa itsura ng balat ko. Hindi naman nakakahawa ang mga bukol sa katawan ko eh. Mabuti naman, sa'yo na nang galing yan. Nandidiri ka pala sa akin. Tumabi ka na nga lang at nagmamadali ako. Hindi maganda sa buntis sa may ganyang pag-uugali. Sino ka ba para sabihin sa akin yan ha? Dapat siguro sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Anong balak niyong gawin? Malalaman mo rin. Ikaw mismo ang makakasagot sa mga tanong mo. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, walang dapat sisihin, kundi ikaw. Nauna na akong naglakad. Kahit hindi lumilingon, alam kong nakasunod sa akin ng tingin ng matandang babae.
Hindi ko rin alam bakit ang init ng dugo ko sa kanya. Tama nga siguro si Hector. Hanggang ngayon naglilihi pa rin ako. Nang makauwi sa bahay, nahiga na agad ako at natulog. Tanghali na ako nagising kinabukasan. Tinapay at gatas lang ang inalmusal ko ng araw na yun. Nakatanaw ako sa labas ng bintana nang dumaan si Aling Rosa. Tumigil pa siya sandali at tumingin sa akin. Ewan ko ba kung bakit ako kinilabutan sa titig niya. Ibinaba ko na lang ang kortina. Bago magtanghalian naman dumating si Tia Cory. Nasira na naman tuloy ang araw ko. Ayoko sana siyang patuluyan kaya lang baka magsumbong na naman siya sa mga magulang ko. Namumutla ka yata. Tsaka ang payat mo ngayon. Baka po dahil nahihirapan ako sa pagbubuntis ko. Hindi mo kasi iniingatan ang sarili mo eh. Nagpapakapuyat ka sa pagsusugal mo, wala ka namang mapapala doon. Huwag niyo na lang pong intindihin ng pagsusugal ko. Kailan ka kaya magbabago? Hindi na po ako magbabago pa, kung yan ang hinihintay niyo. Iba talagang nagagawa ng sugal. Lalong lumala ang ugali mo. Dahil na rin siguro sa iba't ibang taong nakakasalumuha mo. Kung sa tingin niyo nagbago ako, hindi po yun dahil sa bisyo ko. Dahil yun sa mga katulad niyong pakialamera. Noon pa talaga bastos ka na. Ayaw mong napagsasabihan ka ng mga mali mong ginagawa. Hindi ko rin po kasi maintindihan eh. Kung bakit pa kayo punta ng punta dito. Bumukod nga kami ni Hector para walang manggulo sa amin eh. Sa tingin mo kaya, sino pang magtutulungan kung di tayo magkakapamilya din? Sa tingin niyo kaya, natutulungan niyo ko sa ginagawa niyong ito sa akin? Huwag mo sanang kalilimutang nasa poder ko ang anak mo. Pareho ko kayong gustong tulungan, pero dapat mo ring tulungan ang sarili mo. Tigilan mo na ang pagsusugal. Bakit ba pinag-iinitan niyo ang pagsusugal ko, ha? Sinisira nga kasi noon ang buhay ninyo. Baka nakakalimutan mo. Baon ka na naman sa utang sa mga kakilala mo. Baka manawa na rin si Hector na bayaran ang mga utang at iwan ka na lang. Ano? Gusto mo ba yon? Hindi po niya ako iiwan. Hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Pinapanalangin niyo yata na iwan ako ng asawa ko eh. Ang gusto ko nga maging maayos kayo ng pamilya mo. Palibhasa kasi, wala kayong sariling pamilya. Malungkot ang buhay niyo. Kaya gusto niyo, pati ako maging miserable din. Sige, hindi na ako makikialam sa'yo kung yan ang gusto mo. Dapat kasi noon pa eh. Ipagdadasal ko na lang na sana isang araw maliwanagan ka. Pagkaalis ni Tia Cory, tsaka ako naman itinuloy ang naudlot kong ginagawa. Hindi ko alam kung napagod lang ba ako. Bigla kasi akong nahilo. Hahakbang sana ako papuntang kusina nang mapatingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding. Napatitig ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwalang ako yon. Napahawak ako sa payat kong mga braso at humpak kong pisngi. Ganito na ba ako kapayat? Kumakain naman ako ah. Huwag naman sanang maapektuhan ng anak ko. Kahit si Hector nagulat sa itsura ko nang makita niya ako nung dumating. Tinitigan pa niya ako ng matagal mula ulo hanggang paa. Parang gusto ko tuloy maiyak. Dahil sa nakikita kong reaksyon sa mukha niya. Ano ba kasing pinagagawa mo habang wala ako? Wala. Ayaw mo naman kasing makinig sa akin na doon ka muna sa bahay ng mga magulang mo eh. Mahirap kasi na wala kang kasama dito tapos buntis ka pa. Sinabi ko naman kasi na ayoko nga doon. Ayaw mo kasi hindi mo gustong pinakikialaman ka. Huwag ka namang makulit dyan. Nakapagpa-check up ka na ba? Ha? Oo naman oh. Iniinom ko rin ng mga gamot galing center. Mabuti naman. Sa susunod sasamahan kita na magpa-check up. Paano mo naman ako masasamahan? Nasa Maynila ka lagi. Maliban na lang kung uuwi ka pa dito sa atin. Umalis na ako sa trabaho. Ha? Bakit naman?
Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Dito na lang ako sa malapit maghahanap kahit maliit lang ang sahod. Makakahanap ka naman siguro bago ako manganak. Huwag mong intindihin ang tungkol sa gastos ng panganak mo. Nagsabi na ako sa kapatid ko, pahihiramin daw tayo. Ah, talaga? Kailan ibibigay sa'yo ang pera? Kapag malapit ka ng manganak, Bakit hindi pa ngayon? baka magastos daw natin eh. Kaya kapag manganganak ka na, tsaka niya ibibigay sa akin. Masyado namang sigurista ang kapatid mo. Alam niya kasi na nagsusugal ka eh. Pati ba naman sila nakikialam sa pagsusugal ko? Dahil alam nila na walang buti sa taong pagsusugal. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo eh. Paano yan? Meron na naman akong bagong utang. Na naman? Wala ka bang kadala-dala, ha? Kaya siguro gusto mo na agad makuha yung pera, no? Kaya nga siguro ako nangangayayat dahil sa kakaisip din. Isanlaw, ibenta na lang kaya natin itong bahay. Kapag nawala itong bahay, saan tayo titira? Pwede naman tayong magpatayo ng maliit na kubo sa lupa nyo. Basta ayokong makikitira. Wala akong balak na ibenta o isanla ang bahay na to. Sa panahon ngayon, mahirap na magpundar ng ari-arian. Ito na nga lang ang meron tayo eh. Paano yung mga utang ko? Problema mo na yun. Bahala ka mag-isip kung paano mo yun mababayaran. Ito na nga ang naisip kong solusyon. Ang ibenta ang bahay na ito. Pagkatapos ano? Babalik ka na naman sa pagsusugal? Kaya hindi pwede. Hindi na nga ako magsusugal eh. Nadala na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Talaga bang matitiis mo ko, ha? Ikaw naman ang gumagawa ng problema mo eh. Di ikaw maghanap ng solusyon. Oh, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Pupuntahan ko lang ang mga anak natin. Baka pati pagdalaw sa kanila, hindi mo na magawa. Hindi ko naman masisi si Hector kung napuno na siya sa akin. Naiiyak na lang ako dahil sa kung ano-anong naiisip ko. Totoo naman kasi na ako ang gumawa ng problema. Pero sa pagkakataong to, gusto ko na talagang tumigil sa bisyo ko. Yun nga lang hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang ko. Itong bahay na lang talaga ang pag-asa. Kahit ayaw ni Hector, dali-dali kong hinanap ang titulo at nagpunta ako sa bahay ni Aling Josefina. Ilang araw na rin ang nakakalipas mula nang umuwi si Hector galing Maynila. Ilang araw na rin siyang hindi tumitigil sa paghahanap ng trabaho. Isang kaibigan ang pinuntahan niya. Sa Lunes pa raw malalaman kung may bakante sa pinapasukan nito. Tiyang, kayo po pala. Tuloy kayo. Ag-asawa mo. Ay, wala po eh. May pinuntahan lang po. Alam mo ba na may malaking pinagkakautangan ng asawa mo? Ginamit pa ang pangalan ko para makautang. Kanina ko lang nalaman dahil galing sa bahay ang taong inutangan niya na isa ring sugarol. Alam ko po na malaki ang utang niya pero hindi ko alam kung kanino siya may utang. Pambihira talaga yung asawa mo. Kung kailang buntes, tsaka naman nalulong sa sugal. Hindi naman po ako nagkulang sa paalala sa kanya eh. Siya tong matigas ang ulo. May kasalanan ka rin eh. Bakit niyo naman nasabi yan? Kaya siguro nabaling ang atensyon ni Maribeth sa sugal dahil umaasa siyang madodoble ang pera niya. Aminin mo man o hindi, kulang ang sahod mo na ibinibigay sa kanya. Tapos nagpaparami pa kayo ng anak. Tingin mo sa asawa mo, palahi ang baboy. Ano pong magagawa ko kung ito lang po ang sahod ko? Alam mo namang palang maliit lang ang sahod mo, bakit nagparami kayo ng anak? Balak na pong magpatali ni Maribeth. Isasabay na lang po niya sa panganganak. Sana noon pa. Hay nako! Ginagawa ko naman lahat para maitaguyod ang pamilya ko sa marangal na paraan eh. Ito naman kasing pamangkin ko, hindi rin nag-iisip. Kabata-bata pa, nagpabuntis na kaagad. O ayan tuloy ang nangyari sa inyo. Nandito na po ito. Wala na tayong magagawa pa kundi tanggapin na lang. O ano pa nga ba? Magtatagal ba yung asawa mo? Baka po dumating na rin. Sabi niya sandali lang siya eh. Mayroon kasi akong sasabihin sa kanya tungkol... sinong tinitignan mo dyan sa labas? Yung si Aling Rosa po. Aling Rosa? Saan?
Mula po nung umuwi ako dito, ilang beses ko na po siyang nahuhuli na kapag dumadaan dito, laging nakatingin dito sa bahay namin. Oh, si Rosa nga. O bakit kaya siya nakatingin dito? Hindi kaya ang asawa mong sadya niya? Hindi ko nga po natatanong si Maribet eh. Misteryosa ang matandang yon. Walang nakaalam kung bakit siya bumalik dito at nanirahan pa malapit sa ilog. Baka nakakahawa ang sakit niya sa balat kaya doon niya piniling manirahan. Ano pa ang alam niyo sa kanya? Wala naman. Tuwing nakikita ko siya sa daan, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Mabigat nga rin po ang dugo ni Maribet sa kanya eh. Sabi ko, wag na lang niyang pansinin. Hindi kaya natarayan ni Maribet ang matandang yon? Kilala mo naman ang asawa mo kapag nagsalita. Walang predo ang bibig. Wala naman po siyang nababanggit na natarayan niya eh. Sana nga. Dahil hindi ko gustong ginagawa ng matandang yon na pasilip-silip dito sa bahay ninyo. Pag-uwi ko ng bahay, naikwento ni Hector ang pagpunta ng tiyahin ko. Nainip na nga lang daw kaya umalis na lang. Hindi na ako nagtanong pa kung anong sadya nito dahil may ideya na naman ako. Nabanggit nga rin yan tungkol kay Aling Rosa. Doon nag-iba ang timpla ko. Ano na naman ang tungkol sa matandang yon? Nakita ko na naman kasi siyang dumaan at sumisilip dito sa bahay natin. Nakita nga rin siya ng tiyahin mo eh. Mabuti na lang pala na umalis ako kanina. Kundi, sirang-sira ang araw ko dahil sa matandang yon at sa tiyahin ko. Tatanda ka rin balang araw. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa mga matatanda. Isa naiirita ako sa kanila eh. Gusto mo bang pagtanda mo, kainisan ka rin? Huwag na nga natin silang pag-usapan pa. Napapagod ako eh. Nagluto na ako. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang. Gusto ko munang magpahinga. Ang sakit din kasi ng mga binti ko eh. Mahiga ka na lang muna at hihilutin ko yan. Sige nga, para guminhawa naman ang pakiramdam ko. Naglakad ka lang yata eh. Malapit lang naman kasi ang center eh. Akala ko ba sa 1 linggo pa ang check-up mo? Humingi lang ako ng gamot. Parehong binti ba masakit? Oo. Bakit naglabasan naman tong mga ugat mo? Dati naman pag nagbubuntis ka, hindi ganito. Kaya siguro masakit. Para tuloy mga bulate. Ang iitim pa. Hilutin mo na lang. At masakit talaga eh. Sige, relax ka lang muna. Ako na ang bahala. Nakaramdam naman ako ng ginhawa sa ginagawa ng asawa ko na paghihilot sa binti ko. Hindi ko nga namalayan na makakatulog ako. Nagising lang ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sumakit na naman ang mga binti ko. Parang pinipiga at dinudurog ang mga buto ko. Sa tindi ng sakit, napasigaw na lang ako. Nagising naman ang asawa ko na nasa tabi ko. Binuksan niya ang ilaw at nakita niya na naliligo ako sa pawis at namimilipit sa sakit. Hinilot-hilot niya ang binti ko. Ilang minuto din bago nawala ang sakit. Akala ko mamamatay na ako sa sakit. Madalas bang sumakit ang binti mo dati? Ngayon lang sumakit to. Iwasan mo na lang siguro na maglakad na malayo. Oo nga, kabuanan ko na rin naman eh. Teka, ikukuha kita ng tubig. Baka nagugutom ka. Kumakalam nga rin ang tiyan ko eh. Hindi ka na kasi nakakain kagabi dahil nakatulog ka na eh. Pakiramdam ko kasi kagabi, pagod na pagod ako. Dadala na lang kita ng pagkain dito. Hindi na, lalabas na rin ako. Anong oras na kaya? 4:00 na ng umaga. Umaga na rin pala. Iinitin ko lang. Ay! Ano yun? Parang may nalaglag na sanga sa bubong natin. Papaanak naman ako nang wala sa oras eh. Mamaya kapag lumiwanag na, titignan ko. Baka sanga ng puno ng kapitbahay natin na nahulog sa bubong natin. Initin mo na ang pagkain at nanginginig na ako sa gutom. Hoy sige, maupo ka lang dyan. Sandali lang naman to eh. Para akong 1 linggong hindi kumain. Naubos ko ang hinain sa akin ni Hector na kanin at ulam. Nakita ko pang napapailing siya habang nakatingin sa akin. Kahit marami na ako nakain, pakiramdam ko gutom na gutom pa rin ako.
Inabangan pa niya ang naglalakong pandesal nung umagang yun. Pagkatapos ko nga mabusog, isinuka ko naman lahat ng kinain ko. Nangihina ako pagkatapos, kaya nahiga na lang muna ako. Si Hector naman umakyat ng bubong namin para tingnan ang bagay na nahulog. Pero wala naman siyang nakita kundi puro tuyong dahon. Napapakamot na lang sa ulo na bumaba siya at sinabi niya sa akin na wala nga siyang nakita. Pareho tuloy kami nagtataka kung anong bagay ang bumagsak sa taas ng bubong kanina. Natatakot ako. Baka kung ano na yun. Huwag kang matakot, baka pusa lang yun. At saka nandito naman ako eh. Hindi kita iiwang mag-isa. Hector, hindi mo maiaalis sa akin ng matakot. Lalo na't buntis ako at kabuhanan na. Ang tagal na nating nakatira dito pero ngayon lang naman nangyari to. Hector, Oh, bakit? ang binti ko, sumasakit na naman. Ha? Teka, kukunin ko yung langis. Mabuti na lang talaga. Nagdesisyon ka ng hindi na magtrabaho sa Maynila. Hindi ko alam ang gagawin ko sa ganitong pagkakataon na walang kasama sa bahay. Siguro, kasama yan sa pagbubuntis mo. Itong bunso natin ang pinahirapan talaga ako. Bukas pumunta tayo sa klinik para magtanong kung anong magandang gawin tuwing umaatake ng sakit ang binti mo. Hindi na rin ako makakain dahil sinusuka ko rin. Konti na lang muna sigurong kainin mo para hindi mabigla yan tiyan mo. Tsaka, meron pa akong napansin. Kanina lang to. Ano yun? Naglalagas ang buhok ko. Kung laging ganito, baka makalbo na ako. Kaya nga bukas pupunta tayo sa klinik para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo. Iba ang nararamdaman ko eh. Ewan ko, ang hirap ipaliwanag. Gusto mo bang papuntahin ko mga magulang mo o kahit ang nanay mo dito? Huwag na. Alam mo namang galit sila sa akin dahil hindi ko naibigay ang allowance para sa mga bata noon eh. Ayoko na munang makarinig ng sermon. O sige, sabihin mo lang kung ano pa ang gusto mo. Sorry kung puro problema ang ibinibigay ko sa'yo. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Lalo ka lang mahihirapan eh. Nakukonsensya na kasi ako sa mga ginagawa ko eh. Ang gusto ko lang, hindi ka na bumalik sa pagsusugal mo kahit kailan. Hindi na talaga. Promise yan. Nang gabing yun, kahit gustong-gusto nang pumikit ng mga mata ko, gising naman ang diwa ko. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit wala naman. Nang sulyapan ko si Hector, mahimbing na tong natutulog sa tabi ko. Gusto ko sana siyang gisingin. Pero naaawa naman ako kung pati siya mapupuyat. Kinuha ko na lang ang rosaryo at plano kong magdasal. Pero hindi pa naman ako nakakabigkas ng panalangin na pigtas yun. Doon na ako natakot. Sinabayan pa ng pagsakit na naman ng mga binti ko. Nagising na sa malalakas na sigaw ko si Hector. Natataranta pa itong hinilot ang binti ko. Kahit siya nagulat dahil pumipintig ang mga malalaking ugat nito. Mas matagal din ang pagsakit nito at umiiyak na rin ako. May 1 oras din siguro bago nawala ang sakit. Ayoko kitang takutin pero yung mga ugat sa binti mo parang may sariling buhay. Ano kaya to? Malalaman natin bukas. Pilitin mo na lang matulog. Babantayan kita. Ayoko. Natatakot ako. Nandito lang ako. Hindi mo kailangang matakot. Pakiramdam ko kasi kapag pumikit ako, hindi na ako magigising. Huwag mong isipin yan. Masama sa'yo mapuyat. Sige na nga. Huwag mong bibitiwan ang kamay ko Sige. Matulog ka na. Banayad pang hinagod ni Hector ang buhok ko. Ilang sandali lang nakatulog na rin ako. Dahil siguro sa puyat ng mga nagdaang gabi, tinanghali ako ng gising. Wala na sa tabi ko si Hector. Akmang babangon ako nang mapahiga ulit ako. Hindi ko kasi maigalaw ang mga paa ko.
Ang bigat nito na parang may nakadagan. Nakailang tawag pa ako kay Hector bago siya pumasok sa kwarto namin. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Ano bang nangyayari sa akin? Galing dito kanina si Chakori at tinignan nga niya ang kalagayan mo. Sabi niya, susundo siya ng albularyo. Bakit albularyo? Dapat dalhin mo na ako sa ospital. Malakas ang kutob ng tiyahin mo na kinukulam ka. Ano? Sa palagay ko, tama siya. Sino kaya ang gagawa nito sa akin? Wala naman akong nakakaaway. Saka na natin isipin kung sino siya. Kailangan mo munang gumaling. Saan naman kaya maghahanap ng albularyo si Tia Cory? Wala naman akong alam na may manggagamot sa lugar natin eh. May kakilala daw siya eh. Kanina pa nga siya nakaalis. Hanggang ngayon, wala pa siya. Nag-uumpisa na naman ng sakit ng mga binti ko. Hihilutin ko na lang ulit. Mas matindi ang sakit ngayon kumpara dati. Parang pati buto ko tinudurog. Sana dumating na si Chakori kasama yung albularyo. Ayoko na. Sobrang sakit. Alam kong awang-awa na rin sa akin ng asawa ko pero wala din siyang magawa. Kahit ang ginagawa niyang paghihilot sa binti ko wala na rin epekto. Habang tumatagal mas tumitindi ang kirot. Hindi ko na rin namalayan ang pagdating ng albularyo at ng tiyahin ko. Nang dumating sila biglang nawala ang kirot. Salamat po, dumating na kayo. Kanina pa siya iyak ng iyak sa sakit eh. Magaling na manggagamot niyang si Macario. Mapapagaling niya si Maribeth. Taga rito din ang gumawa nito sa asawa mo, iho. Sino po kaya ang gumagawa nito sa asawa ko? Isang matandang babae na gusto siyang turuan ng leksyon. Parang alam ko na kung sino. Sino po? Di ang matandang si Rosa. May palagay akong nakaalitan niyang asawa mo. Alam niyang buntis ang asawa ko tapos kukulamin niya? Iwan niyo na muna kami. Baka hindi niyo makayanan na makikita niyo habang nanggagamot ako. Ipaubaya na lang natin kay Macario ang lahat. Halika na muna sa labas. Gusto ko sanang sabihin na wag nang lumabas si Hector pero pati dila ko nararamdaman ko ang pag-urong. Nasundan ko na lang sila ng tingin nang lumabas sila ng silid. Sinulyapan ko naman ang albularyo na may tali pa ng panyo sa noo. Meron siyang binibigkas na salita na hindi ko maintindihan. Habang sinisindihan ng 3 puting kandila. Bumikit na lang ako habang nagdadasal sa isip. Naniniwala akong mas makapangyarihan pa rin ang dasal. Pupuntahan ko si Aling Rosa. Baka mapahamak ka pa. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang mag-ina ko nang dahil sa kanya. Huminahon ka lang. Ipaubaya na natin kay Macario mangkukulab na yon. Hindi ko siya mapapatawad kapag may masamang mangyari sa anak namin ni Maribeth. Sana nga hindi maapektuhan ang anak ninyo. Yang kasing katabilan ng asawa mo, wala rin pinipili. Hindi naman niya kilala ang matandang yon para pagsalitaan niya ng masama. Masungit po talaga siya kapag buntis. Hindi dahilan yon. Tignan mo tuloy ang nangyari. Doble-doble ang problema ninyo. Oo nga po. Sasabihin ko na rin to sa'yo. Alam mo bang dinala ng asawa mo ang titulo ng bahay na ito kay Josefina? Ha? Ano po? Lumapit daw sa kanya ang asawa mo at nagpapahanap ng masasanlaan. Nabanggit nga po niya na gusto niyang ibenta ang bahay na ito. Pero hindi ako pumayag. Huwag ka mag-alala. Nasa akin na ang titulo. Dadalhin ko na lang sa ibang araw. Ako na rin ang bahala sa utang ng asawa mo. Kung ganun sa inyo na muna ang titulo namin. Hindi ko kailangan yon. Babayaran ko utang ng asawa mo at bahala na kayo kung paano ninyo ako mababayaran. Maraming salamat po. Ang akala ko talaga Na masama ako? Ganito lang ako magsalita. Pero nagmamalasakit ako sa inyo at sa mga anak ninyo. Alam ko na ngayon na mabait kayong tao. Kailangan ba talagang umabot ng ilang taon bago nyo yan malaman? Lagi kasi kayong masungit nun Lalo na sa akin.
Siguro nasobrahan na nga rin ako. Kaya patawarin mo sana ako. Kalimutan na po natin yun. Nang muli ako nagmulat ng mga mata, nagdadasal pa rin ng albularyo sa wikang banyaga. Sa mga oras na yun, gumagaan na ang pakiramdam ko. Masakit pa rin ang mga binti ko pero hindi na ganun katindi. Sa isip ko, tama lang din sa akin ang nangyari. May kasalanan din kasi ko kay Aling Rosa. Sa isip ko, humihingi ako ng tawad sa kanya. Lingid sa akin, nakakarating sa matandang babae ang paghingi ko ng tawad. Lumipas pa ang ilang sandali. Tuluyan na akong gumaling. Magaan na ang pakiramdam ko. Maya-maya pa pumasok na si Hector at Tia Cory. Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling na ako. Magaling nga talaga si Mang Macario. Kasalanan ko rin kung bakit nangyari sa akin to. Naging bastos ako kay Aling Rosa. Sana mapatawad niya ako. Huwag kang mag-alala, Iha. Napatawad ka na niya. Alam niyang nilalaman ng puso at isipan mo. Maraming salamat po sa inyo. Marami pa sana akong gustong sabihin pero biglang humilab ang tiyan ko. Alam ko malapit na akong manganak. Nang araw na yun dinala na ako sa ospital. Nanganak ako ng araw na yun ng malusog na lalaking sanggol. Malaki ang pasasalamat ko dahil normal at malusog ang anak namin ni Hector. Sa kabila ng mga pagpapabaya ko sa sarili ko noon. Salamat sa Diyos. Hindi niya kayo pinabayaan. Nandyan ba si Tia Cory? Oo, hindi siya umaalis simula kahapon. Ang laki ng naging kasalanan ko sa kanya. Marami kang panahon para humingi ng tawad sa kanya at makabawi na rin. Siya din ang nagbayad ng utang mo. Ang hiling lang niya, huwag ka nang babalik sa pagsusugal. Hindi na talaga. Sa dami ng nangyari, natuto na ako ng leksyon. Ano kaya ang papangalan natin sa bunso natin? Gusto kong si Tia Cory ang magpangalan sa anak natin, Hector. O sige, ipaubaya na natin sa kanyang pagbibigay ng pangalan. Kitang-kita sa mukha ni Tia Cory ang saya nang sabihin namin ni Hector na siya ang magbibigay ng pangalan sa baby namin. Humingi din ako ng tawad sa kanya na tinanggap naman niya. Paglabas ko ng ospital, nabalitaan namin na umalis na sa lugar namin si Aling Rosa. Ipinagdasal ko na lang na sana mahanap ng matandang babae ang lugar kung saan magbibigay sa kanya ng katahimikan. Mahirap talaga kapag nalulung sa sugal. Hindi lang buhay ko ang nasira ko, pati ang pamilya ko at ang mga tao sa paligid ko. Malaki ang pasasalamat ko sa asawa ko dahil hindi niya ako sinukuan. Maging sa tiyahin ko na kahit sinagot-sagot ko, nagawa pa rin akong tulungan. Ang pangyayaring ito ang nagturo sa akin para mas lalo pang mapalapit sa Panginoon. Piliin ang tamang landas at huwag nang lingunin ang nakaraan kung saan muntik na akong maligaw. Alam kong marami sa atin ang nalulung sa kahit anong uri ng bisyo. Mahirap talikuran pero kapag may pananalig, magagawa din ninyo. Maraming salamat Miss Gwen sa pagpili ng aking sulat. Sana nakapagbigay din ako ng aral sa mga nakikinig sa araw na ito. Wakas.